Trends. Okay, mag-slight ano lang ako ha. Mag-slight shoutout lang ako kay na shoutout kay Russell Alday who's watching right now, kay Maridet, kay Bob Ramos, kay Annie, kay Abigail, kay Wena Del Rio, hello, kay Ven, kay Desiree, kay Shaina, kay Lilibet, sa aking inay, ay hello Bet, hello Kuya Incab, sa inay Dorico, I love you inay, happy watching, kay Pau Pau, kay Gara. Ayan, slight. Mamaya ulit ang continuation. So right now, okay, ito yung tinatawag nating G-trends. So we have a lot of feminine issues in our society. Abortion, love, marriage, pregnancy, kumbaga, yan nga, mga ano natin, feminine issues, kumbaga, yan na yun talaga, dala-dala natin. Ano man ang maging generation natin. So now, dahil kayo parehas ay may mga anak na, so let's talk about marriage. Okay. So unahin natin yung happily married. For what I know, shoutout nga pala kay Sir Ronald Bulanhagi. Who's watching right now. Okay, let's talk about marriage. Okay. So you, Ma'am Ninang Levy. Yes. For you, what is marriage? Sa akin, kasal. Sagrado yan. Kasi, yan yung pinangahawakan mo na, iyo talaga siya. Iyo talaga. Iyo talaga siya. Okay, gusto ko yan. Hindi pwede i-share. Okay. So kapag sabi marriage, gano'n, okay? Oo. Kasi parang, ang ano mo, pagka, syempre, pag hindi ka kasal, wala kang pinangahawakan, kawawa naman yung mga anak mo. Kawawa ka. Okay. Diba? So bilang isang babae, Ma'am Levy, mas importante sa'yo muna marriage first before baby? No, baby muna yung sa amin. Okay! Yes. Baby yun na una, bago yung Yes. marriage. Matagal siya nag-isip. Grabe yun. No, Okay. kasi siguro, before 18, nag-ano na ako sa panganay ko. Okay. Hindi kami kasal. Okay. Then, Kailan kayo nagpakasal? After how many years? Years ba? Months? mag-deliver na ako sa pangatlo kong anak na lamang yung girl. Okay. Nag-decide na siyang pakasalan. Oh my God! Talaga ba? Yes. So, wait lang. So, patatlo Sino ko yung na. nag-hold back talaga na ikasal? You or si Sir? No, parang wala sa isip namin na Magpakasal? magpakasal. Basta parang, kasi mga bata pa kami, 18 Okay, ako, okay. 20 siya, ganon. Okay. Parang ano namin na, ay, papasok na yung mga anak namin. Oh, malalaki ganyan, na. malalaki na. Tapos nalaman niya na girl. Kaya Yung nagpakasal na. Kaya, pinakasalan niya ako. Mga anak na ako ng January, December, nagpakasal kami. Okay. Finally. Finally. Doon ko na ay, love pala talaga niya. Talaga ba? So, if ever na hindi siya nagyaya sa'yo na magpakasal, so, yung feelings ba mababago? Or may mababago ba sa mindset nyo? Hindi naman. Kasi, alam ko namang mahal niya ako. Okay. Kasi marami namang mga ups and downs na nangyayari. Pero, yung love nandun pa rin. Hindi ako yung babae na nagpursige sa kanya, uy, pakasalan mo na ako, parang gano'n. Hindi. Siya yung talagang nag-ano sa akin na magpakasal na kami. Oh, buti naman. Yes. Okay, so ito na. Ma'am Wena, let's hear naman something from you. For you, ano nga bang kasal? Kasal, ang masasabi ko is, tama naman si Ma'am Levy. Depende rin pag ang nagpakasal sa'yo, masaya ka. Pero ako, as my age, nagpakasal ako, napakabata ako. In the age of, as in bata pa ako. Ano, diretso kasal? Kasal ako. Oh, okay. At the age of? Bata, age of 15. 15! Pwede na yun? Pwede na pala yun nung unang panahon. Depende, sabi na nila, di ba? Di ba? She looks so young. Yes. Wow.
Okay. Yeah. 15 ako nung ikinasal. Mhm. Sabi nga, maagang nag-asawa, maagang nagkaanak. So, maagang naging kabarkada mo ang mga anak. Oh, kaya malalaki na talaga. Kaya 30 plus Kaya na. malaki. Okay. Yes. At the age of 15 was, to be sad naman talaga, nag-separate kami. Then, after separate na hindi natin naasahan, ang panahon na rin na nagsabi, it was, kinuha na rin na siya ni God. It was Oh. widow. Okay. Yeah. Kaya, yun lang. Pero, sabi nga, ang kasal is important talaga sa isang nagmamahalan. Dahil yun ang pinanghahawakan nino. Mhm. Pero yun na din ang isang tibay na dapat pag-ingatan. At kung talagang, on my experience talaga, ang masasabi ko, mahirap pinagdaanan, lalo na kung isa ka bilang isang single mom. Diba? Tama. Sa ngayon na naging isa na ako sa aking mga anak, so talagang wala kang panghahawakan kundi mga anak mo lang. Tama. That's it. Kaya yan ang isang sabi nga natin, it's difference yung may buong pamilya at mayroong isang separated parents na masasabi ko, naapektuhan din ang mga bata, pero in the way ng kung paano mo rin ipapaliwanag sa mga bata kung bakit. Totoo. Kasi ang hirap, di ba? Kapag separated, parang unang maapektuhan yung mga anak mo. Yes, mga bata talaga. Ang unang maapektuhan ng mga bata sa pangyayari. Pero di naman natin hawak kung ano yung ating kapalaran. Yes. Kaya nga, ang paghahawakan mo na lamang, ang tibay, ay ang mga anak na para maging maituwid mo sila sa tamang pamamaraan. Tama. Okay. So, paano ka nag-cope up? So, di ba, taon din ba ang binilang bago mo natanggap yung sitwasyon na nawalan ka ng husband? Matagal din, Nag-move pero on? ang pag-move on ay talagang madali mo naman i-move on ang sarili mo basta alam mo na tingnan mo na lang mga anak mo eh. Mhm. Parang like example, di ba, minsan tayo dumadaan sa hirap, wala tayong makain, pero una natin bibigyan ng pagkain ng ating mga anak kaysa sarili natin. Mhm. Yun lang yun. Tama. Parang una mo ang mga anak mo bago ang lahat. Ganun na nangyayari. Okay. So now, ikaw naman. It's- Yes. Go ahead, ma'am. No, it's okay. Okay. Ikaw naman, ma'am, Ninang, how many years na kayong kasal? Kasal 27. 3, 27. 27, sigurado 27 ka. na kaming kasal, Mhm. pero 32 years na kami Nagsasama. together. Okay. Yes. So, sa 32 years, o 27 kayong kasal sa papel. And then, ano ba yung naging sekreto? Sa tingin mo? Kasi di ba sabi nila, I don't know lang kung totoo to kasi hindi pa naman ako kasal. Pero sabi nila, kapag daw kasal na kayo, doon mo pala, o nagsasama, doon mo pala makikilalang lubusan ng isang tao. Yes. And so much discoveries, o marami kayong malalaman sa isa't isa. So, ano yung sekreto? Meron ka bang mga nalaman sa kanya na paano mo siya inadapt? Paano ka nakakope? Madaming kasi ang sekreto niyan kung malalaman mo yung ugali. Yan na, number 1. Oo, yung mga gawin niya, yung mga ginagawa niya. Mhm. Talagang lang, yung pagmamahal mo tsaka pagtitiis. Kung mahal mo, magtitiis ka. Ayan. So, tunay nga Ganon. matiisin ng mga babae. Yes. Kahit na tawaging martyr ka, meron talagang kailangan mong tiisin Mhm. dahil andyan na rin yung mga anak mo. Okay. Tapos, mahal mo, ka na nasabihin pang, tanga-tanga mo na, ba't nagtitiis ka pa? Parang ganon. Okay. So, dumarating Dumating sa time punto na nun? ganon. Oh, talaga? Oo. Okay. Love ko, paano gagawin ko? Love ko eh.
Pero Please lang. sa tagal nyo nagsasama, ano yung magbigay ka ng kahit isa lang na yun yung matinding pinag-awayan nyo o yun yung naging dahilan kung bakit mabubroke yung marriage life nyo? Yung dahil doon. Oh, sorry naman. Hindi, kasi ano naman, kumbaga, marami na rin na akong na-experience at na-kausap, at saka base na rin sa experience ko, third party. Third party. Nako, next topic natin yun sa next week, ha? Yung third party. Nandiyan si May na. Guest natin si DJ Maha next week. Third party. Yes. Okay. Pero ano, parang panahon lang yan, dumadaan. So, ano yun? Tinanggap, nagkaroon talaga ng third party. Parang flings, ganyan, dumadaan. Okay. Ganon. Laka. Pero, ang sabi nga, nagbabago rin yung tao. Tama naman. Ganon. Okay. So, naniniwala Marami naman siyang kayo doon. pinagdaanan, marami akong pinagdaanan hanggang sa may time na andyan na, ganon. Pero, dumating sa time na, ay, parang hindi na siya lumalabas, hindi na siya, ganon. So, na-feel mo yung changes Sobra. Okay. Until now. until now. Yes. So, sa tingin mo, 100%? 100%. Sa'yo na. Sa'yo na. Sa'yo na. Akin na. Sure na sure. Sure na, sure na. Shoutout namin natin dyan. Hi, sir.